Magandang umaga po sa ating po lahat. Na-capture ako dun sa huling ulitin natin. Napupaw yung damdamin. Gusto mo, wow, Lord. Kakaiba yung dating sa akin ngayong umaga. Yun nga na na-capture ang aking puso sa napakagandang mensahe mula sa salita ng ating Panginoon Diyos. Gusto ko po magpanimula sa isang introduction na aking pong nakita doon sa mga taga-Corinto. Pag church ang pinag-uusapan, kadalasan sa atin ay nagre-refer sa church building. Di po ba? Kadalasan po sa atin, pag sinabing church, pag hindi pa natin alam talaga yung ibig sabihin ng church, kadalasan ang tinuturo po ay ang church building. Okay? Salamat sa Panginoon Diyos. Dahil tayo po ay tinuturuan ng salita ng Panginoon, na ang church po ay hindi po ito ang building, kundi tayo po ang tinatawag na church. However, ang building na ito ay lugar ng pinagtitipunan ng mga anak ng ating Panginoon. Pinagtitipunan na kung saan yung mga tinawag ng Panginoon, doon po sila nagagather. Katulad po natin ngayong umaga, that every Sunday, Wednesday, ito ay ginagamit ng Panginoon Diyos upang tayo ang church na buhay or a mystical body of God ay ito nga, ikaw at ako ito. Pag sinabi po natin na mystical body, ano po ang ibig po sabihin pala nito? Okay, ang mystical body ng ating Panginoon Diyos, ito po mga kapatid ay tinatawag din po natin na ito ay isang terminology, theological term na ito ay tinatawag po natin na the body of Christ. Theological term for the Christian Church. So ito po yun mga kapatid. Pag ikaw ay anak ng Panginoon, pag ikaw ay templo ng banal na Espiritu, pwede po natin sasabihin, pag ikaw lamang ay na-save. Hindi po clear sa akin na ang tao ay pwede mag-claim na sila ay templo ng banal na Espiritu pag wala si Jesus Christ sa kanila. Pag wala ang Holy Spirit sa kanya. Outside, doon sa mga tumanggap sa Panginoon Diyos, hindi po clear sa akin yun na sila ay pwede rin sasabihin na sila ay mga templo ng ating Panginoon. Only mga ligtas ang pwede po mag-claim na sila po ay templo ng banal na Espiritu. If you are saved, God lives in you. Amen to that? Amen. Nabubuhay ang Panginoon sa inyo. Therefore, everywhere you go, saan man ikaw, ano man ang iyong ginagawa, ay lagi in effect that touches our God. Ano man ginagawa mo, may bahagi po doon na naka-imply sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayong umaga, nais ko po na i-focus sa konsepto ng ating pong pamumuhay bilang templo ng ating Panginoon Diyos. Kung meron man sa atin na inala po natin yung ating pong guard na mag-protect sa ating pong physical na katawan,
inaalaw ang mga bagay na marumihan po tayo. Nais ko po sabihin, meron pong second chance. Meron po tayong ikalawang pagkakataon. Kasi ang Diyos ay lagi nagbibigay ng pag-asa. Kung meron man tayo nag-lower down ng ating pong guard, hindi lang po kayo, maging ako ay naka-experience ng to lowering my guard. At hindi lang po yan. Maging sa Old Testament ay mayroon pong pangyayari na nilower nila ang kanilang pong guard. At sila po mga kapatid ay nahulog sa pagkakasala. Sa ating panahon, kamakailan lang, si Jimmy Swaggart, nahulog din. Nilower niya yung kanyang guard. As supposed to be, lagi naka-on guard. How about King David? Ay nangyari din sa kanya. Jimmy Swaggart, Joel Osteen, napakarami po mga kapatid. Ang ating pong titingnan po lagi dito, kung ito man ay nangyayari sa ating buhay, alam po natin at alam po natin ng ating pong katawan ay templo ng banal na Espiritu. Wag po tayo mawalan ng pag-asa. Tumayo po tayo sapagkat may kapatawaran at bagong simula kay Kristo Jesus. Can you say amen to that? Amen. Bagay natin pong kaligtaan. Kasi meron laging pag-asa ang buhay na ito, ang templo ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Hesus. Ang early church, yung katawan ng ating Panginoong Kristo, according to our text, walang isa man sa atin na nasa loob ng gusali pong ito na mayroong karapatan to use his or her body other than which glorifies the Lord. The reason why we have been bought with a price. Ang ating katawan lupa ay itinalaga ng Diyos upang maging kasangkapan para sa kanyang kaluwalhatian at wala na pong iba. Kung kaya't ang mensahe ngayong umaga, it is my prayer na tayo ay makapture lahat ng mensahe pong ito upang tayo ay makastand lagi na mayroong karangalan sa harapan ng Panginoon na hindi ito babahiran kailanman ng anumang dumi sa tingin ng ating Panginoong Kristo. At now guys ko po, i-confront ang bawat isa po sa atin. Hindi lang po kayo, kundi ako rin mismo, i-confront ko ang aking pong sarili. Nais ko rin po mga kapatid, na usisahin at i-check po ang aking pong sarili. Sa isang senaryo, na ako po mga kapatid, ay isang templo ng banal na Espiritu. And I also challenge myself na kinakailangan ko maging patay din sa aking lumang pagkatao. Na hindi na dapat mabuhay pa ito. Dahil ang luma kong pagkatao ay napakarami. At ayaw kong balik-balikan ko ito. Dahil sobrang dumi sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Hindi ka nais-nais tingnan. Namumuhay pa ako sa matinding kadiliman na kung saan hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon Diyos. And now, pwede ko po sabihin, dahil tinanggap ko ang ating Panginoon Kristo, nasasabi ko po na ako ay templo ng banal na Espiritu and may rights po ako ngayon na magsabi ng katotohanan. Alam po ninyo ang senaryo po doon kung bakit si Apostol Pablo ay sumulat sa mga taga-Korinto.
ba kayong ideya kung bakit sinulat ito ni Apostol Pablo? Hindi lang ito basta sinulat niya. Kundi kasi mayroon siyang nakita doon sa church ng mga taga-Corinthians. Sobra as in. Hindi pa mga mananampalataya, mga taga-Corinto at the time, may obserbasyon na si Apostol Pablo na sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan na walang iba kundi si Diana. At si Diana na yun, na kanilang tuon o kanilang sasabihin po natin na kanilang kinikilalang Diyos-Diyosan ay mayroong 1,000 or more na mga magagandang dalaga, magagandang dilag. Yun si Diana. At nakita po ni Apostol Pablo na okay lang makipagsalamuha yung mga Christian doon sa mga prosti na hawak ni Diana na Diyos-Diyosan. Imagine po ninyo mga kapatid, yung Diyos-Diyosan na yun ay napakaganda. Sa kaisipan ni Apostol Pablo, sino ang hindi matatag? Sino ang hindi matukso? Doon sa mga 1,000 na yun na nakapaligid kay Diana, ay halos sinasamba ito ng mga prosti at napakaganda yung mga kababaihan na yan. Napakaganda mga nila. Sa isipan ni Apostol Pablo, kailangan ko ito ma-address kaagad. Hindi ko ito pababayaan dahil hindi pa nila nauunawaan ito at hindi pa sila nakapakinig ng mensahe, ng salita ng Panginoon. Kayo na mga taga-Christian, na mga taga-Corinto, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Siguro kung isa po ako sa nandoon, nag-i-imagine pa ako. Apostol Pablo, nung malaman namin yung sinulat mo ito, kung ako ay nandoon, baka Apostol Pablo ay pwede kang sumama sa amin ng mga kalalakihan para makipag-join, doon makipag-niig, doon sa 1,000 na mga kababaihan. Baka isipin ko, Pablo, baka naiinggit ka lang. Join us para makita mo kung gaano kaganda yung mga kababaihan na hawak ni Diana. Si Diana ay isa ito sa kinikilala nila at kanilang sinasamba. Para po sa akin mga kapatid, pwede po natin ihahalimbawa sa sitwasyon po natin sa ngayon. Alam po ba ninyo mga kapatid na hindi lang ito nangyari doon sa Corinto? Maging sa ating pong panahon ay nangyayari po ang ganitong sitwasyon. Maraming mga prostitutes na kung saan ang ginagamit ng kaaway upang makapture ang maging Christians dito. At isa na po ako, kamuntik lang. Kamuntik na nangyari. Gusto ko po mag-testify po sa inyo. Bagong Kristiyano ako at tayo. Ako po ay nagtatrabaho sa isang GS. Nagkaroon kami ng outing. Yung outing na yon, hindi ko po sukat nakalain. Ako po ay nasurpresa. Mayroon po kaming jeep na sinakyan. Hindi ko rin po alam kung saan lugar niyo. Grabe, first time nangyari po sa akin. Hindi ko po alam kung ano po aking gagawin. Pagdating po namin doon, dumating yung mga kababaihan. Bumaba din po sila sa isang jeep. Punong-puno ang isang jeep at the time.
tuwa yung mga kasama. Oh, pwede mong sabihin, pag ikaw na sa mundo, wala akong pananampasin dito. Grabe. Alam po ninyo, kinuha ito sa nakakataas na uri ng bar na sila ay naglilingkod yung mga kababae. Mga artistahin, ang ginawa ko sa amin, meron pong mga numbers kami. Wala po kaming ka-idea at the time. Binigyan po kami ng number, nakalagay sa baso, nakarulyo na papel. Anong mabunot mo? Okay. Number 5 ang nabunot ko. Nung sinabi sa mga kababayan, sino ang number 5? Taas ng kamay. Ang gaganda. Woo! Sabi ko, grabe. Pinatayo. Bawat isa ko sa amin ay mayroong numero. Ganon din yung mga kababayan. Hindi ko sukat akalain ng mga prostiko sila. Nung masabi na number 5, tumayo yung babae at lumapit sa akin. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Lahat kami ay meron na partner. Nabigyan na kami ng partner. Alam po ba ninyo, ang sabi ng boss po namin, humayo na kayo at kayo'y magpakarami. Gumamit pa ng salita ng Panginoon Diyos. Kagad nagtampisaw po kami doon sa swimming pool. Hindi ko po alam ng mga prostitute yun pala. Ngayon, nung kami po ay umuwi sa aking pong trabaho, meron po kaming karinderiya na kung saan kami po ay kumakain. Nalaman ito ng may-ari ng karinderiya. Ngayon, ang nangyari, sabi is, sino ang nakasama pumunta sa lugar na yun? Nasa ulat ka lang talaga. Kadiri ka! Kadiri ka! Kadiri ka! Huwag kang pumunta na rito. Baka mahawaan kami. So ano bang meron? Kasi ang proste, mga kapatid, ay yun pala kung sino lang ang gumagawa na makaliig kahit sinong lalaki yung kanyang makaliig. Meron pa kaming kasamang pulis, 2. And then, meron din silang partner. Ano ang gagawin ko ito? Nung kami po ay umahon kasi, meron kaming bahay kubo, kanya-kanya. Kamuntik lang ako matanda. Sobra. Napakahirap tumanggi sa napakalandang babae na tumingin si Father Jesus. Napakahirap. So, paano po tayo makapamuhay sa mundo pong ito na punong-puno ng kasamaan? Na pwede ka mag-tempt, pwede ka mag-tempt. Salamat sa Panginoon Diyos. Bagong Kristiyano pa ako at the time. At lakas loob ko. At sasabihin ko po sa inyo na at the time, alam ko na ako ay templo ng Banal na Espiritu. Okay, kanya-kanya silang kwarto. Mayroon din dyan ang sobrang laswang tinan. Dahil sa isang kama, 3 po sila. Nagkakasama-sama. Sabi ko, ito pala yung buhay ng Kristo. So, nai-imagine ko yung unang Korinto. Yun ang nakikita ni Apostol Pablo. Kaya kagyat na ito si Jonathan. Lumayo kayo dyan! Kayo ay templo na ng Banal na Espiritu. At ano po mga kapatid, ang particular na binabanggit ni Apostol Pablo po dito, sa verse 18, inyo pong titingnan.
First Corinthians. Chapter 6 and verse 8. Ano po ang una? Ha? 18. Bago niya banggitin itong 19. Wala, hindi na class. Sige, basahin. Ano nakasulat dyan? Ang sabi po niya dito, flee fornication. Fornication ang binanggit po na ni Apostol Pablo. Kasi nakikita niya, deep within. Kaya Apostol Pablo, hindi dapat na ito mangyari. Kung ito ay ugali ninyo noon, ngayon ay ibahin na ninyo. Kayo na ay templo ng banal na Espiritu, na kung kaya't ito na ang dapat ninyong uri ng pamumuhay. Iwanan nyo na ito. Number 1 is fornication. Lumayo kayo. Bakit sinabi niya na lumayo? Ano kaya? Bakit lumayo? Hindi niya sinabi, lubaban kayo. Labanan ninyo ito. Bakit sinabi niya na lumayo? Kasi hindi po natin kayang paglabanan po ito. Pero kaya po natin layuan. Amen? Hindi mo kayang pigilan ang sarili mo pag lagi kang nakadikit doon. Pag ikaw ay sa isang lugar, wala kang karapatan o kapangyarihan magsasabi na kaya ko ito. Wala pong isa sa atin na Kristiyano sasabihin na kaya ko. Kapangyarihan lamang ng Panginoon ang siyang may kakayanan po nito. Amen to that. Huwag po sabihin na kaya ko ito. Malakas ako dyan. No. Tama po ang advice ni Paul. Lumayo ka na lang. Hanggat kasama mo yan, sasabihin, malakas ako, hindi mo kakayanin. Pero kaya mo iwasan. Lumayo ka na. Kung ikaw ay sa lugar na yan, lumayo ka. Tama si Paul. Ang ibig lamang sabihin, ang anumang uring na ipinagbabawal na kasalanang sexual na gawain na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Yan po ang tinatawag po natin na fornication. Pangalawa, ano po ang sabi? Uncleanness. Ito ang binanggit po ni Paul. Impurity of thought or life. Karumihan sa pag-isip, pananalita, pamumuhay, anumang uri ng moral na kawalan ng kadalisayan. Minsan naalala ko, mga kapatid. Okay. Meron po kong napaghinalaan na isang babae. Doon po kami sa Maligaya at Latay. Napakarumi yung pag-isip. Doon, bago ka pumunta o pumasok doon sa amin, ay mayroon pong mga tindahan na nandoon. Tindahan ng gulay, may isda. Ako po mga kapatid ay bumili ng gulay at isda. Yung isang tindira, hindi ko alam na kapitbahay lang pala namin. Yung tindira na yun, nung bumili ako, hindi tinanggap yung pera ko. Pagkatapos, sinupian pa niya ako. Sa ganito ng edad ko. Ha? Nagkataon pa naman na si Malonon ay sa ibang lugar. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Hindi tinanggap mo niya ako. Sinupian pa niya ako. Lakas ng loob ng babae. Umakyat ako ganyan.
Nag-iisip ako. Alam niyo mo, kahit sumunod na araw, hindi ko alam na katapat ang pananamin ng Tuhan. Sa madali pong salita, mga kapatid, daanan din kasi yung kanilang bahay. Katulong siya. And then, sinabihan talaga, sabi niya, ayaw mo naman kasi eh. Ayaw mo naman kasi. Ha? Ganito! Nagpakilala ko ng pagkasabi. Sabi ko, ano yun? Hindi naman ko kasi nagbago ng... Enjoy yun. Marami ko na sabi ko. Oh, Lord, paano yun napag-uwi ka ng ayos? Pangatlo, inordinate affection or evil desire and passion. Mga mapagnanasa sa damdamin, hindi nayon sa kaluban ng Panginoon. Isbisan ko lang. Number 4, evil concupiscence. Ito ay, mga kapatid, ay this is the sin that fueled Adam and Eve fault sin. Yung masiding, sinding pagnanasa sa mga bagay na pinagbabawal ng Diyos, ito rin ang pagnanasa na naging dahil kung bakit nahulog si Adan at saka si Eva sa kasalanan. Number 5, ito ay ang pagsisinungaling. Ito ang nakalista doon sa ating binabasa ngayon na nakita ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Corinto. Okay. Pangalawa, meron po tayong a place of dedication. Now, saan ngayon natin i-dedicate yung ating pong katawan? Saan? Ang earthly temple na ito na binago ng Panginoon Diyos na nakatira na siya sa atin sa ngayon, ang lugar na kung saan dapat ito na itatalaga ay walang iba kundi sa Diyos lamang. Alam niyo kung bakit? Kasi wala ka na sa iyong sarili. Wala ka nang tilang pagmamay-ari dahil binili ka na ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po mga kapatid, ng templo nito ng Diyos ay banal. Ilang bisis po natin ito na pag-aralan. Ng templo na ito ay banal, itinalaga para sa Kanya. Dati pwede po natin sabihin na hindi po tayo banal. Dahil wala pa si Jesus Christ sa atin, hindi pa tayo nahugasan ng banal na dugo. At dito walang anuman lumarumi na kalugod-lugod sa Kanya ang dapat magkaroon ng lugar doon. Ito ay pagpapaalala sa atin na bilang mga templo ng Diyos, dapat din nating panatiling banal ang ating buhay upang ang lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa ay magbigay ng karangalan sa ating Panginoon Diyos. Amen? Anong mga bagay? Alam po ba ninyo, sabi ni Apostol Pablo, meron po siyang binanggit. Whether we eat, and whether we drink, and in whatever you do all for the glory of God. Anuman ang ating pong gagawin po natin sa kalwalhati ng ating Panginoon. Amen to that. Another testimony na I have the right. Kami po ni Pastor Ramano na mag-asawa. Never I touched them. I touched them. Kung sabi sa kung tayo man ay nagluluwar ng ating guard para mapasok po tayo ng gano'n, this time, this ark of family,
hanggang kami ay nakatayo at ginagamit ng Panginoon. Hindi ko iluluwar ang aking God. Ever since, nung kami ay magkakilanlan, never I touch her. Saan na ba tayo? Okay, second point. Kiss lang pala. Hanggang kiss lang. Second point. A place of devotion. Ang templo ay isang lugar kung saan nagtitipon, okay, ang mga tao upang sumamba sa Diyos. Doon sila pumupuri at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ito ay isang lugar kung saan ay inaawit ng papuri, inialay ang mga panalangin, itinaas ang mga kamay at pagsamba sa dakilang Diyos. Sa Isaiah chapter 56 and verse 7. Even then, will I bring to my holy mountain and make them joyful in mine house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called a house of prayer for all people. Isaiah 56 and in verse 7. Kung ganon, sa anumang paraan mga kapatid, ang templo na itinalaga ng Diyos bilang lugar ng pagsamba din, sa ating katawan ay ganun din. Dapat maging lugar din kung saan ang Diyos ay sinasamba at nilulahati. Ang katotohanan ay laging sasamba sa isang Panginoon lamang. Kung ganun mga kapatid, dahil tayo ay binili din ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang naging suliranin before ng mga taga-Korinto. Sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ay kinikilala nila si Jesus bilang Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang katawan ay nagsisibahagi sila sa pagsamba sa Diyos-Diyusan na si Diana or si Artemis. Ipinapaalala nito sa atin na hindi sapat ang pagpapahayag ng pananampalataya sa salita lamang, kundi ang pamumuhay at ang paggamit natin sa ating katawan ay dapat din magbigay ito ng karangalan sa ating Panginoon Diyos. Marahil, may mga katanungan kayo sa umaga ko. Paano ko masamba ang Panginoon sa mamagitan ng aking katawan? Siguro, atin po yung sasagutin. Paano ko masasamba ang Panginoon sa mamagitan ng aking katawan? Romans 12, verses 1 and 2. Ang pagkakasabi po doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ialayo natin ang ating pong katawan. Makipagtipang sa Diyos na gagamitin mo ang iyong katawan sa mga bagay lamang na nagbibigay ng karangalan sa kanyang pangalan at hindi sa anumang dulot ng kahihiyan o kasalanan sa harapan ng Panginoon. Gawin po natin sa pamamagitan ng pamumuhay na hindi po lamang nakasulat sa damit o nakasulat sa mga dingding o nakasulat sa kung saan lamang, kundi ilagay po natin sa ating puso't kaisipan kasi mahilig po kasi minsan tayo sulat lang ng mga slogans, no? Gaya ng JWJ
God, api pala. Nakalagay minsan sa likod ng mga Christian, GWP, God will provide. Yung iba naman, meron din tayo nakikita at nalalaman, WWJD. WWJD. Ibang nakasulat sa harapan, iba may nakasulat din sa ulian. Huwag po na namang natin ito gawin na slogan, kundi gawin po natin ito na uri ng pamumuhay. Ano po ito? WWJD. Okay? Kung ano ang desire ng ating Panginoon Diyos. What would Jesus desire? Ano ba ang desire ng Panginoon sa Diyos? Sa katawan niya? Ano ba ang kanyang ninanais? Pangalawa, upang ating pong masamba ang Panginoon ng ating pong katawan, iluhod po ito ang katawan sa pananalangin. Pamilyar po tayo sa Jeremiah 33. Alam po natin po ito. Amen? Sino nakamemorize po nito? Kung minsan, minimemorize po natin, subalit hindi po natin naiintindihan. Kasi nga, hindi sumasabay yung ating physical na katawan doon sa ating mga sinasabi. Alam po natin ang ibig po sabihin po nito. Subalit hindi po natin ginagawa. Hindi sinasabayan ng action. Kaya tandaan po natin, nawa makapture po tayo ng mensahe ngayong umaga. Na maglaan ng oras upang lumayo sa abala ng sanlibutan at makipag-usap sa Diyos. Ang sabi niya, call unto me, and I will answer you. Kung minsan kanino po tayong tumatawag. At ipakita ko yung mga bagay na hindi pa ninyo naaninag o nakikita o nalalaman. Pero mo yan, napakaganda ang sinasabi ng Panginoon. Ipakita ko sa inyo. Pag ako ay inyong tawagan, hindi niyo pa nalalaman. Subalit ipapakita ko na sa inyo. Pag tumawag kayo sa akin, pag tumawag po tayo sa Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon Diyos dahil ito ay hindi po lamang natin babangkitin, kundi ating pong i-apply sa ating pong buhay. Wala pong iba dapat tayo tatawagan, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Sa mga pangangailangan po natin sa buhay, mga kapatid, kung minsan, iuna po natin yung ating sarili pong pag-isip na hindi naka-incline doon sa instructions ng Panginoon. Gumagawa po tayo ng ating pong mga aksyon. Halimbawa, hindi po tayo tumatawag sa Panginoon Diyos. Kaya kung sino-sino po tayo tumatawag. Kay Bumpay. Nahuli yata ako ng pastoral na nanood ng ang sabi kasi doon, scroll mo nga yan. Kasi, nakita niyo ba yung advertisement? Na yung doon sa kamay? Na pag pinakita doon ninyo, na kagaya nito, yung kamay po ninyo, na mataas ito kaysa sa nito. Nakita niyo na ba yun? Isang Chinese. Pag mataas daw ito, kumpara po dito, yan daw ay swerte. Kailangan ma-avail mo ito. Alam po ba ninyo, sabi ng Punsoy, sabi niya, magkakaroon kayo ng hindi mo kayang sukatin ng kayamanan. Ikaw, ang pagkakataon po ninyo, kung kayo ay mayroong palat na ganito,
yayaman ka kahit umupo ka na lang. Sabi ko, grabe naman ito. Kinukontra mo yung Jeremiah 33, sino ka? Ha? Ilagay daw sa bag. Tasan yung bag ko? Ilagay daw sa bag dahil pwede ka na raw mag-antay na lang. Kasi nga, walong positive energy ay papasok sa iyo. At kung lagi mo yun kasama, maupo ka na lang at magpakasaya ka. Sabi ko, wow! Kasi nung nanonood ako ng dumaan sa scroll mo na yan. Sabi sa akin, totoo nga naman. Meron po tayong Jeremiah 33. At pangatlo is mamuhay na may kamalayan sa kanyang presensya. Hebrew chapter 13 and verse 5. Huwag kalimutan na si Jesus ay laging kasama ko natin. Kasama mo siya, sanayin mo mamuhay na may kamalayan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Sanayin mo yan sa buhay mo. Okay? At magpatuloy ka sa paglilingkod at magpupulit sa ating Panginoon Diyos. Pangalima, ialay ang katawan sa paglilingkod sa Diyos. Romans 6:16. Isuko ang iyong sarili sa Panginoon at hayaan mong gamitin Kanya sa Kanyang kaluwalhatian. Pangatlong puntos, ito po ay napakaganda po sa atin at ako po ay marami pong illustration na pinapakita ko sa akin. Pangatlong point, isang lugar ng pagpapahayag. Okay. Saan po natin i-display ngayon yung tinatawag po natin na obra maestra ng ating Panginoon? Yung buhay na binago. Yung buhay na naging templo ng ating Panginoon Diyos. Saan po natin dadalhin? Saan po natin i-display? Ikaw at ako ay obra maestra ng ating Panginoon na kung saan Kanyang i-display yung Kanyang obra maestra, yung finished work niya. Ginawa po tayo ng ating Panginoon, nirinis po tayo, ginawa niya tayo templo. Paano po natin ito may papayag at i-display? Paano po? Ito ay na-illustrate po sa isang obra maestra, kagaya ng the Potters, no? Kamakailan atin ito po ay napapag-usapan. Ang Potters, ito ay nanlililok ng ano ba yan? Ng mga banga, ano ba yan? Basta Potters. Paano po natin describe ito? Yung Potters of clay. Yung finished work na niyan, dumaan sa kamay ng ating Panginoon Kristo. Hinugisan po tayo sa gusto niya, sa kanyang ninanais, at naipurma niya sa gusto niya na mangyayari. Yun po ang Potters. Yung finished product po nito ng Potters, alam po ba ninyo, kung ito ay isang flower base, ay napakagandang tingnan. At ito ay in-display niya. Hindi niya ito ginawa at ilagay lamang sa sako at ilagay dyan sa tabi-tabi. Ito ay ginagawa niya at ang finished work niya, ito ay dinidisplay niya. Wala po tayo kasing display dito na maipakita. Napakaganda ang ginagawa ng ating Panginoon. Hindi ka lamang hinayaan na tawagin ay templo, kundi yung templo ng Panginoon si Kristo na binago niya. Gusto ng Diyos na ikaw ay i-display niya. Yung kanyang obra maestra. Walang obra maestra na kanyang finished product ay ilagay lamang dyan sa tabi-tabi at hindi niya ito i-display. Paging sino man ng mga sculptor, ang kanyang display ay yung pinaka-the best na kanyang ginawa, yon ang kanyang dinidisplay. Alam po ba ninyo mga kapatid, ikaw at ako ay hinugis ng Panginoon ayon po sa kanyang nais. At yun ang napaganda dahil dinidisplay po niya tayo. Tingnan po ninyo yung billboard. Walang advertisement sa mga billboards.
na pwede mong sabihin na ito ay hindi maganda. Lahat po yan, habang tayo ay nagtatravel, nakikita po natin yung mga billboards. Napakaganda. Nakaka-encourage, mapapalingon ka. Wala dyan na-advertise ng mga pangit. Lahat po yan ay napakaganda. At yun ang nais makita ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Dahil ang Diyos ay nasa iyo, Diyos ay nasa atin. Gusto niya na tayo ay pang-display na magamit ayon po sa kanya pong ninanais. Sino po dito ang nais na magpagamit sa ating Panginoon at kanya po ito i-display? Alam po ba ninyo yung ating pong mga patutuwa? Yung testimony mo at testimony ko, ito ay i-display po natin sa mundo kung ito. Amen to that? Alam po ba ninyo, kayo ay maging sulat din ng ating Panginoong si Kristo. Ikaw ay kagaya ng sulat na binabasa ng mga taga-sanlibutan at din-display po tayo. Ito ang aking obra maestra. Dahil sa aking kapangyarihan, sila ay nabago. Si Abner ay nabago. Si Pastor James ay nabago. Pastor Andrew ay nabago ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay binago at nais ng Diyos i-display ito sa sanlibutan. Amen. Mag-stand po tayo. Napakahalaga ka. Ikaw ay binili ng banal na dugo ng ating Panginoon Kristo na pwede mong sasabihin, Lord, thank you. Dahil ako ay iyong dinidisplay mo. Ipinapakita mo. Ibig sabihin, napakahalaga ang obra maestra ng ating Panginoon Kristo. Walang iba po yan, kundi ikaw at ako. Palampakan po natin ang Panginoon. Bilang pangwakas, mga kapatid, ang katawan na ito ay iyo. Ngunit kung ikaw ay ligtas, o ligtas na, ito rin ay templo ng Diyos. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili sa umaga po ito. Paano pinagtutulungan ang templo ng Diyos? Ganang kapag nakatalaga ng Diyos. Ginagamit mo ba ang iyong katawan upang sambahin at luwalhatiin siya? Tapat mo bang ginagampanan ang pagdilingkod na pinagkatiwala sa iyo? Ang iyong buhay ba ay isang malinaw na patotoo na nagligtas ng biyaya ng Panginoon Diyos? Let's pray. Lord, thank you. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Napakahalaga, Lord God. Ibinigay po ninyo ang lahat-lahat. Mula, Panginoon, sa napakaruming putik. Inayos po ninyo kami. Inalagay po ninyo kami, Panginoon, sa isang napakagandang larawan. Nilinis po ninyo kami. At ikaw ay nanindirahan sa puso ko natin. At ito, Lord, ay nais po ninyo na kami gagawin i-display sa mundo po ito. Makita po kami na ang inyong pong kapangyarihan ay kaya rin magbago sa kanila. We praise you and we glorify you. Salamat, Lord, sa mensahe ng umaga. Salamat, Lord, na kami ay na-capture ang aming pong buhay sa mensahe. Dahil kami po ito na iyong templo. Pinupuri ka namin na nagpapasalamatan ka namin. Ito po ay isang dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.